analogy na yung isda, nilalang para sa tubig. Nabigyan na yun. Nilalang yan para sa tubig. Pag inalis mo sa tubig, mamamatay. Ang puno, nilalang para sa lupa. Alisin mo sa lupa, mamamatay. Tayo din, nilalang para sa Diyos. Tayo lang sa lahat na nilikha ng Diyos. Imagine niyo, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lang ang nilikha para sa Diyos. Lalagin natin ang tao na kawangis natin. Kaya alisin nyo ang Diyos sa buhay mo, mamamatay kayo. At yun naman sabi ng Panginoon, you will die. Kaya sa mga taong hindi inaalala ang Panginoon Diyos, umaalis sa Diyos, nagkakasala na makakahiwalay sa Diyos, namamatay sila. Because we are created for the Lord and the Lord to us. And I like that analogy. Gusto ko yung analogy. Tama nga naman, ano? Nilikha tayo talaga para sa Diyos. Praise God. Kaya dito, the greatest gift of God, na kahit tayo patay na dahil nineglect natin siya. Kahit tayo patay na dahil mas minahal natin ang magkasala, minarapat ng Diyos na ibigay niya ang kanyang anak at mamatay para sa ating kasalanan upang tayo ay mabuhay at magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. You see the greatest gift of God. Ang ganda, no? Let us read this verse in Romans 6:23. And it is the greatest gift. Si Jesus, para mabuhay tayo. Kasi patay na nga tayo eh. Para tayong isdang tumalon. Imagine niyo, isda tumalon na tayo. Dahil nagsawa sa tubig, gusto niya mag-adventure. Doon naman siya sa lupa. Eh, patay, namatay. The same way, gusto natin mag-adventure, tikman ang kamunduhan, at kalimutan siya, patay na tayo. Patay na tayo. Sabi rito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. And that's the gift of God. Kanya ka na nga eh, ginawa ka niya para sa kanya, tapos lumayas ka pa. Iniwanan mo siya. Pero hinabol ka pa niya at siya ay nagsakripisyo para sa atin, para balik ang buhay at bigyan pa ng buhay na walang hanggan. And that is the greatest gift of all. Kaya lang, ang masakit ano yung giver, isipin naman natin yung nagbibigay. Lagi na lang tayo humihingi eh. Gusto natin lagi yung tayo eh, hingi ng hingi. Pero isipin din natin yung nagbigay nito. Paano matikman na ikaw ang nagbigay tapos hindi ka pinansin? Masakit yun. Diba? Ikaw na yung nagbigay, ikaw pa yung hindi binate. Masakit ako, natikman ko yun. Oo. Lahat binate. Mga pagdating sa akin, dumiretso. Parang hindi ako nakita, nagpantingan-ting ako. Ang ginawa ko, may pumasok na bago. Na, binati ko ng malakas, hello! Kumusta kayo? Pero nandyan lang, hindi ako pinakansakit eh. Nakakabastos. Nakakabastos tsaka nakakainis. Lahat binati. Binati yan. Nakaupo akong ganon. Diniretso. Hindi man lang ako binati. Ay, pasensya na po, pastor. Ay, pastor, napagit ko tuloy. Nagpanting talaga. At sakit pala ng ganon. Ano? Yung bang tinulungan mo, binild up mo, and then di ka papatilin. Saktan talaga ako. Kaya nagtatarang ako nun. Okasyon pa naman. Ewan ko kung naramdaman niya. Sana naramdaman niya para matauhan siya. Pero hindi ko naman ako nagbanggit, ano? Pero malakas yung pakita. Malakas yung tama siguro napahiya na rin. Hindi na kami nagpatian talaga hanggang umalis. Napahiya. Kaya ganun, imagine niyo ang Lord, hindi niyo papansinin. Okay? Pansinin naman natin yung nagbibigay. Hindi puro atayo na lang. Masakit po yun, yung tinulungan mo, tapos hindi ka papansinin.
Ang masama, babalik ka rin ka pa. Buti na lang, hindi ko pa naranasan yun. Hindi, meron na naranasan ko na rin yun. Masakit. Pero yung pain na yun na naramdaman ko, mas higit ang naramdaman ni Jesus. Mas higit ang naraman ng Diyos. Balik tayo sa eschatology. Mag-eschatology muna ako. Ha? Okay. Kasi yung sakit masakit. Alam niyo ba, Diyos nasasaktan? Yes, nasasaktan ang Diyos. Akala nyo, kailang nasasaktan. Hindi, ang Diyos mismo nasasaktan. Kaya lang mahaba pasensya niya at puno talaga ng pag-ibig at awa. Isang luhod mo lang, okay na anak, sige, mag-serve ka na uli. Okay na anak, sige, pagpapalain uli kita. Pero wag naman natin abusuhin ang Diyos kasi may limit din. Iba yung trials, iba yung tribulation. Yung trials, yung tinetest ka lang. At tribulation, kasama na ng parusa. Kaya ang Israel ay nung una sinira ni Nabucodonosor. Tribulation yun. Kaya ang Sodom at Gomorrah pinadalhan ng mga apoy, tribulation yun. Kasi sukdulan na ang parusa, ang sukdulan na ang kanilang kasamaan. Kaya ang Israel in 70 AD, naulit yung sa Israel. Naulit yun. Pangalawa na to sa 70 AD. Yung mga Romano sinira ang ang buong Jerusalem sinira at pinangalat ulit sila. Pinangalat ulit. Twice yun. Kasi pinatay nila si Jesus. Yun ang dahilan. Ay siya nga pala, nung una, sinira ang Jerusalem na magitan ni Nabucodonosor kasi paulit-ulit na sinabi, bumalik kayo sa akin, paulit-ulit mga propeta, na sinasabing, magsisi na kayo, ayaw pansinin. Nasaktan ng Diyos. Nasaktan siya nun. Hindi pa rin pinansin ng Diyos. Nagpatuloy sa kasalanan, kaya nagpadala ng tribulation. Tribulation yun. Pangalawa, binalik ulit sila at bibigyan ng tagapagligtas, na tunay na tagapagligtas si Jesus. Pinatay naman nila. Pinatay. After 70 years, sinira sila ng Diyos. Tribulation yun. At kayo, kung daigdig naman, bumaba ang Espiritu Santo para hindi lang sa salita ng Diyos natin maniwalaan ang Panginoon. Binaba niya ang Espiritu Santo upang maunawaan yung kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Kaya nagkaroon ng church. It is because of the church, because of the Holy Spirit. Pero marami pa rin hindi pumapansin sa Diyos. Magitan ng Espiritu Santo, time will come. Yun ay bababa ang tribulation. Ayaw nyo kung maghari sa buhay nyo. Sige, paghaharian kayo ng demonyo. Yun yung 666. Magtatampo yun. At tayo naman, di kayo paghaharian ng 666 kasi yun ay may rapture. The Holy Spirit will go back to God. Babalik siya. Kasama kayo. Because the Holy Spirit is in you. Yun yung rapture. Kukunin na kayo ng Diyos papuntang paradise. And that's the reason why I believe in rapture. May rapture ko. Kasi because of the Holy Spirit has to return to God. At kapag bumalik ang Espiritu Santo, syempre kasama tayo, wala nang church, wala nang hahadlang sa devil, ayaw niyong maghari ako sa buhay niyo, that's the time talagang meron pa rin lalabas na 666. Ano yun yung matalinong tao pero siya maghahari sa puso ng mga tao. Ayaw nila paghariin ng Diyos Ayaw nyo maghari sa kanila ang demonyo. God will allow ang demonyo ay maghari sa buong daigdig. And that is in Revelation. Merong hangganan po ang awa ng Diyos. Sa ngayon, punong-puno siya ng awa. Pero wag nating abusuhin. Sabi nila na kahit kamatayan, talaga may awa pa rin. Pero meron siyang tinakdang panahon. Kasi we have volition. Meron tayong sariling desisyon. Kung hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin bumalik sa Diyos, hahayaan na kayong lumayo sa Diyos at hindi na kayo babalikan ng Diyos. Yun ang decision niyo. Now, there is a free gift for now. Kahit anong kasalanan natin, kahit anong kamalian natin, kahit na tayo sirang-sira na sa harap ng Diyos, anumang ibinigay niya sa inyo, hindi binabawi. Gagamitin pa rin kayo ng Panginoon.
Ang buhay sa inyo yan. Hindi yan binabawi ng Diyos. At totoo ang buhay, hindi binabawi ng Diyos yan. Kaya lang sinisira nyo. Kaya nga patay tayo, hindi dahilan sa kinuha ng Diyos yan. Mas ginusto ninyong mamatay sa kasalanan. Ang buhay po hindi nawawala. Hindi nawawala yan, hindi tulad ng mga ibang bagay, nawawala talaga kasi mula sa kanyang salita. Pero ang buhay, ang kaluluwa na pinagkaloob sa inyo, hindi mawawala. Hindi niya na yan babawiin at higupin at mawawala na kayo parang hangin. Hindi, nandyan yan. Ano man ang ibigay ng Diyos sa atin, hindi niya na binabawi. Tandaan niya yan. Ngayon sabihin niyo, ba't nagugulo buhay ko? Kasi ginulo mo eh. Ba't ako namamatay? Kasi hinayaan mong mamatay ka. Hindi yan dahilan sa Diyos. Ikaw ang sumisira sa mga binigay sa iyo ng Diyos. Lahat ng bagay na kasiraan sa buhay mo, maganda nung binigay sa iyo. Kompleto. Subalit, bakit pumapangit? Kasi sa dahilan ng iyong desisyon na sinira. Ikaw nagsira. Any gift God has given to us is free and will remain in you. Kanya yan. Hindi siya pala bawi kasi hindi naman niya kailangan na yan eh. Hindi niya kailangan ang mga binibigay sa atin. Kaya lang nawawala o nasisira, sinira natin o winala natin. The gift is free. Libre po. Wow, praise God. Ano nakakita ng gift tapos susunod sisigilin ka? Uy, yung ano ha? Hati tayo doon. Kaya naman ano? Nirigaluhan ka ng damit. Uy, para siya birthday card. Tapos nag-text sa'yo. Share naman tayo. Ang mas po ng Diyos. Kaya, yung mabuting gawa, hindi yan kapalit. Ang mabuting gawa natin, hindi bayad para maligtas tayo. Never ang Diyos hihingi sa atin. Hindi. Pag binigay sa atin, free. All free. Ang kaligtasan, free na po yan. Huwag na kayong mag-guilty kung kayo'y nagkakasala. Tapos bumalik lang kayo sa Panginoon. Kasi free yan. Diba? Nagigilty. Nagtataligtas pa ba ako? Siyempre naman, nang bawiin sa iyo ng kaligtasan ng Panginoon, namatay na nga siya para sa iyo, tapos babawiin pa. Hindi. Unless na ikaw ang umiwalay sa Kanya. Libre yan! E paano kung dumating siya, nagkasala ako, umiinom pa rin ako. At naaya ako sa bar, at ako'y umiinom ng whiskey. At biglang nagka-rapture, ligtas ba ako? Siyempre! Yes, I believe that. Kahit datan kayo sa pagkakasala, ligtas kayo. Kaya lang mababawasan sa inyong karangalan sa kalangitan. Pag nagtawag na, nag-roll call na, isa-isa, no? Isa-isa kayo tatawagin. Ay, naku, nakakahiya. Isa-isa. Yung bang lahat mga banal, tapos ikaw alam mo, hindi ka banal. Feeling lang naman. Actually, banal tayo. Pero feeling mo, hindi banal. Nakakahiya naman. Kinuha ka sa beer house, lumiligtas ka. No? Ano yun, meron yung. Kasi bawat ginagawa natin talaga, nakatalayan. Kaya dagdag bawas yun. Madadagdag bawas yun. Pero ligtas ka, walang question doon. Talagang ligtas. Kasi noon, pinag-uusapan yun sa Bible School eh. Yung Methodist, tsaka yung Baptist. Ang Baptist, once you're saved, you are always saved. Yung Methodist naman, hindi! Kailangan maging banal ka sa lahat ng bagay. Ay, lagi nagbabagayan yan. Sabi, ang kabanalan natin, hindi dahil sa gawa. Sa isa naman, patay ang pananampalataya na walang gawa. Talaga naman kontra, no? Kontra yun. Pareho sila naman tama. Parehong tama. Yung gawa natin, may karampatan pa rin reward yan. Pero hindi basihan niya ng ating kaligtasan. Ligtas kayo. Okay? Pero mahiya kayo kapag patuloy kayo sa kanyang kasalanan. Yun yung sinasabi ko. Niligtas na nga kayo, patuloy pa rin kayo gumagawa ng kasalanan. Pinatawad na nga kayo, basta nagkakasala pa rin kayo. Nakakahiya. Yun yung feeling ko na dumaan sa akin yung isang tao na hindi ako binati. Hindi ako binati, nasaktan ako, nagtatarang ako.
The same way with God. Hindi nyo siya pinapansin ang kalooban niya. Gusto niya yung kalooban niya, ang sundin nyo, hindi ang kalooban nyo. Kasi kalooban natin minsan mali, madumi ang puso no? Na inuuna yung sarili. Hindi ganoon. Isipin natin, ito ba'y nakakatuwa sa Diyos o hindi? Ito ba'y nakaka-bless sa members o hindi? Ito ba'y nakaka-build sa church o hindi? Kapag ito nakakasira, mahiya kayo. Nasasaktan ng Diyos. The gift is free, pero huwag niyong abusuhin ang nagbibigay ng libre. Baka butin nyo na tribulation, hindi na gift. There are two kinds of gift actually. Okay, merong tinatawag na universal gift. Lahat yan talaga meron tayo. Meron namang specific gift o customized gift na para sa iyo lang. Yung lahat naman tayo merong binibigay ang Diyos Yung first is universal. Halimbawa, buhay na walang hanggan. Universal yan. Buhay. Universal yan. Church. Kaibigan. Universal yan. Lahat kayo meron kay kaibigan. Okay? Love. Joy. Mga universal yan. Lahat tayo meron yan. Pero may binibigay ang Diyos na specific para sa inyo. Yung talent, para sa inyo lang yan. Kung mahusay kayo magsayaw, sa inyo yan. Kung mahusay kayo kumanta, inyo lang yan. Hindi ako pwede kumanta, kayo lang ang pwedeng magkumanta. Customize yan. Yung mga ability natin, mahusay kayong magnegosyo, gift yan, specific gift. Yung mga possession natin, pag-aari natin, specific gift yan. So, may universal gift, may specific gift. Pero kahit anong gift yan, pahalagahan natin, mahalin natin ang nagbigay, at gamitin natin sa kalwalatian ng Diyos. Binigyan kayo for the purpose. Binigyan kayo ng buhay na walang hanggan for the purpose para magbalik loob kayo sa Kanya at mamuhay na kayo ayon sa Kanyang kalooban. Yun namang specific gift, halimbawa, talent, skills, possession, yan naman para sa ministry, hindi naman para sa inyo para ipagyabang. Anumang gift kayo may specific, huwag nyo ipagyabang. Gamitin nyo pa rin sa Diyos. Whether it is universal gift or the specific gift. Binigay yan ng Diyos para luwalhatiin siya at gamitin makatulong sa iba. When God gave you eternal life, huwag yung abusuhin ng eternal life nyo, baka mapunta kayo sa eternal hell uli. Tribulation. Huwag. Huwag kayong tatalikod sa Diyos. Lagi natin siyang pansinin. The gift is free. And that kind of gift, whether it is universal life, eternal life, pangalagaan natin, or specific, gamitin natin sa kalwalhatian ng Diyos. Huwag yung angkinin, huwag yung sarilinin, huwag yung itago. Tatandaan niyo yung tatlong binigyan ng gift ito ay illustration lang, Aalis ako, sabi doon sa isang talinhaga. Aalis ako bibigyan ko kayo ng mga gift, mga talent. Yun, talent. Ikaw, bibigyan kita ng 10 talento. Ikaw, bibigyan kita ng 5 talento. Ikaw, bigyan na muna kita ng 1 talento. Yung dalawa, ginamit. Ninegosyo, dumoble. Yung isa, parang nagtampo siguro. Nagtampo siya kasi tinago. Isa lang. Ba't sila 5? Ba't ito 10? Sa akin isa lang. Sama ng amo ko, tago ko na lang to. Nagtampo. Yun ang gift na binigay sa kanya. Pagbalik ngayon ng amo nila. O, nasa na yung mga talentong binigay ko sa inyo? Ay, Panginoon, yung 10, naging doble, naging 20. Ginamit niya. Isa naman, yung 5, ginamit ko rin. Na doble. Ito po, naging 10 na. Ay, ikaw naman. Tinago ko kasi, ang lupit nyo Kukuha kayo ng interest, di naman inyo Amad! Binura siya ng amo niya. Parang nagtampo rin siya Ito po, sorry ko na lang sa inyo. Ano mang bagay pagkaloob sa inyo at tinago nyo lang, hindi nyo ginamit. Sayang. Mainis sa inyo ang Diyos. Kaya ginawa doon, alam mo na nga, kukunin ko rin yan. Sana tinago mo, nilagay mo sa bangko. Ikaw tamad at masamang tao. Itatapon kita ngayon sa kulungan. Tinapon siya. Any gift you have, kasiyahan nyo na.
Kasi ang sabi naman ni Jesus, pag pinagbigyan ka o pag ikaw ay pinagkalooban ng maliit na bagay, malaking bagay ang ibibigay ko sa iyo. So, any gift you have, gamitin niyo. Either it is universal gift, buhay na walang hanggan, or specific gift. Mahusay kayo puminta, mahusay ang maganda ang sulat nyo, maganda kayo kumanta, maganda kayo magsayaw, no? Mahusay kayo magsalita, gamitin nyo sa Panginoon yan. Huwag pang sarili lang. So, the gift is free. Libre yan. Sa inyo yan. Mahalin nyo yan. Pangalagaan nyo yan. At gamitin nyo sa kalwalatian ng Diyos. And, as you find the gift, you will find your purpose. Find your gift, you will find your purpose. Tulad na sinabi ko last week, ang tunay na buhay, malaman mo ang purpose mo sa buhay mo. Dahil kapag hindi mo na alam ang yung purpose, you are just existing. Finding the gift will find the purpose in life. Ngayong alam mo na ikay binuhay para sa buhay na walang hanggan, pahalagahan mo yan. The purpose of God na ikaw ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Hinahanda ka niya sa kalwalatian ng Diyos. Hinahanda ka maging tagalangit. Kaya actually dito, pinupurot tayo eh. Sabi sa langit, wala doon sa kalangitan, hindi pwede pumasok ang makalaman. Hindi pwede makalaman doon. Dito, inalis yung mga makalaman damdamin natin. Walang magmamana ng kaharian ng Diyos na laman. Ano mang bagay na makalamang damdamin, inaalis ngayon yan sa atin. Kaya ginagawa tayong spiritual. Inaalis sa atin ang mga makalamang damdamin. Ano yung makalamang damdamin? Makasarili. Yan. Makalamang damdamin, mahilig sa bisyo. Makalamang damdamin, mapanira ng iba. Makalamang damdamin, suwapang, madamot. Makalaman yan eh. And now, God is changing us. Kasi nga, ngayon, alam mo na that the eternal life is living with God in heaven. Yan ang purpose doon. Kaya ka binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi naman kayo mabubuhay sa daigdig dito habang buhay. Kaya ka binigay ng buhay na walang hanggan. Time will come. We will be living together with God. Specifically with Jesus Christ. Kasi kapatid natin siya. And anything na mga bagay na makalaman, inaalis niya na yan. Kaya, finding the purpose, finding the gift is finding the purpose. Whether it is universal or specific. Siyempre, kung alam mo maganda kang kumanta, alam mo kumanta ka sa mga bar. Hindi yun. Para kumanta ka, sumali ka sa tawag ng tanghalan. Pwede sumali sa tawag ng tanghalan, pero dito pa rin pag-gamitin sa church. Hindi pang kabuntuhan. Marunong kang mahusay ka sa negosyo. Huwag mo namang gamitin yan para makasarili. Baka lumunlad ka sa negosyo kasi God will use you materially. Sa tithes. Ako gusto ko yun. Gamitin ako sa tithes. Pangarap ko yun. Yung makapag-tithes ako ng mga 50,000 monthly. Oh. Amen. Pangarap ko talaga makatithes ng in a year, makatithes ako ng mga millions of pesos. Yes. Amen kayo ng amen. Kaya nyo lang mag-tithes kapag ang kita nyo, mga 1,000. Uy, kaya pa. Pag kumita ng 10,000, kaya pa rin 1,000. 100,000, magkakabot ka na. Malaki pala. Malaki. Magkano yung 100,000 ng tithes? O sa pilitan pa yun, no? Kumita ng 10 million! O, di ba? Kaya ang pangarap ko talaga makapag-tithes ako ng mga million. Hulugan po. Ha? Magta-tithes ako pero hulugan. Yung iba, ibibigay ko sa mga kamag-anakan ko, tulong ko. Aba, talagang i-rationalize pa eh. Iba naman, pag-aaralin ko yung mga pinsan ko. Hinati, hindi ganun. Amen kayo ng amen. Sabihin ko sa inyo, may hirapan kayo. Kasi kapag meron kang 1 million, automatic, alam mo, meron kang 10 million. Di ba? Kaya ang sarap pag amen. Pero pag nandyan na yun, pahirapan na.
Sabi ko sa inyo, pahirapan niyo. Ayan. Kaya ang style sa akin ng Panginoon, hindi niya pinalam yung pera ko pala yung pinagawa rito eh. Kasi alam ng Diyos, hindi ko bibigay lahat. Nilihim-lihim niya talaga. Pero nandito na lahat. Kaya na-declare ko na hindi akin to. Pangatawan ko na yun. That's the way of God. Kasi alam niya mahirapan kayo. Mahirapan kayo. Kaya minsan, simpleng bagay muna. Kaya minsan, isang talento lang muna. Huwag nyo nung itago. Pag itatago yung talento, bibigay nyo pa rin. Negosyo nyo pa rin. Gamitin nyo pa rin. Kaya may iba-iba eh. Kasi nakikita nyo yung puso natin. Malaking responsibility. Parang Spider-Man, no? Malaking power. Great responsibility. Malaking bibigay sa inyo ng Panginoon dito sa lupa, malaki ang i-account sa inyo. At ayaw niya mangyari na malaki bigay sa inyo, pero sa kalangitan, ibabagsak naman kayo dahil sa accountability. Pero mas mabuting simple-simple na kasi kaya niyo. First, alam ng Diyos at kakayanan natin. Kaya okay magtatapo kung mayroong maliit na talento. May maliit na ibinigay sa inyo. Gamitin nyo pa rin yan. Para sa Panginoon. And then, ang maganda sa Panginoon, pinalalaki pa niya. Kasi nga, tapat ka sa maliit. Yun ang salita niya. But naging tapat ka sa maliit, magiging tapat ka sa mas malaki. Because God is a cheerful giver. God is a cheerful giver. Hindi siya nanonumbat. Ayun ang maganda sa Panginoon. Talagang hindi siya nanunumbat. Hindi naman niya kailangan ang mga ibabalik niyo sa Kanya. Gusto niya lang maging tapat kayo anuman ang pagkaloob sa inyo ng Diyos. Maging universal gift, buhay na walang hanggan, pangalagaan niyo yung buhay na walang hanggan. Pamilya, pangalagaan niyo ang pamilya. Gusto niya lang talaga mahalin yung binigay niya sa inyo. Simple giver siya. Hindi naman talaga kayo literal na sisingilin sa 10%, pero nakikita niya ang puso niyo. Kaya dito, walang accounting, wala tayong card. Kaya hindi ko hinihingi yung mga card nyo. O magkano tinights mo, tinalagay natin dyan, ha? Makita kayo ng ganun charge. Kapag di ka naglagay, utang mo to, ha? Ate Joan, utang mo to, halimbawa, ganyan, Ay, si Ate Joan, alam ko, ito kinita niya, account ka lang. Kaya naman yun, at ganun ang Diyos, hindi siya nag-account. It is between you and God. And now, God can see your heart. Yun yung natetest kung ikay karapat dapat pambigyan pa. Kapag ikay karapat dapat nabigyan pa, yun yung sinasabi ni Jesus na napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, bibigyan ka ng mas malaking bagay. Testing nyo, kaya hindi siya nag-account ng literal. Personal na lang yan. It's between you and God. Wala kayo makikita niya nakadisplay ng mga cards, ng mga itinatights natin. Hindi rin kami nagdi-display kung sino nagbigay ng malaking halaga. Ayaw namin yon. Siguro, sa January, mag-account naman ako sa inyo sa napunta ang kaloob ng Diyos. Yun na lang, in general na lang. Kasi I believe ang ating relasyon sa Diyos, bagamat ang relasyon niya sa atin ay pakyawan, mas malaki ang bahagi na siya ay gusto niya relasyon natin, personal, customized lagi. Ang ating binibigay sa Kanya, ang ating ginagawa sa Kanya, laging personalized kung siya ay mag-account. And I believe that. Hindi ko alam kung anong usapan niyo ng Diyos. Hindi ko alam kung paano niyo kausapin ng Diyos. Kayo na ang Panginoon Diyos ang nakakaalam. At alam niya kung kailan niya kayo pagpapalain. Alam niya kung kailan idadagdagan ang inyong pagpapala. Alam niya kung paano kayo gagamitin. That is time for that kasi kayo nag-uusap ng Diyos. Kaya ako alam niyo kung paano ako nagsimula. Ang hirap. For 10 years, atid sundo ko ang mga members. Pero ewan ko, ba't enjoy akong gawin yun, Tapos, ako na yung magtatayo ng tolda. Ako na yung mag-ayos ng upuan. Ako yung magigitara. Ako pa yung magpipreach. Ako pa yung mag-ahatid sundo sa members. Ang hirap.
Tapos nung natauhan ako, nung napunta na ako sa Shilito, sabi ko, Malin, ang hirap pala nung ginawa ko. For 10 years, natin sundo sila. For 10 years, nag-iba tayo ng lugar para lang pangalagaan ng church. And then God removed me there, hindi sa kalooban ko, kundi sa pamagitan ng circumstansya. And there is time na talaga para sa inyo. Kasi kayo ng Panginoon nag-uusap. Hindi ang pastor. Hindi ang members. Kaya nung napunta ako sa church, ay sa Silito, nung talaga galak na galak ako kasi hindi na ako magkahatid sundo. Meron kami sariling church sa garahe. Pero malaki naman yun. No, malaki. Ito, ganito kalaki. Tuwa-tuwa talaga. Galak na galak ako nun. Yung pala, God is preparing me for better and greater gift. Maging tapat ka sa simple, pagpapalain ka sa malaki. Kayo ng Diyos ang nag-uusap. God is a cheerful giver. Tuwa-tuwa siya pagpalain kayo. Tuwa-tuwa siya talaga. Pero ayaw niya kayo mapahamak kaya hindi mo na binibigay ang malalaking bagay. God's gift, once it is given to you, it remains to the recipient. Sa inyo na yan. Hindi siya nang babawi ng binibigay. Unang-una, buhay, hindi niya naman talaga binabawi. Sinasabi lang natin, binabawi ang buhay. Hindi. Hindi niya talaga hinuhugot yan. Si kamatayan ang humuhugot. Hindi siya. Binigay na sa iyo, di sa iyo na yan. Kaya lang, dahil sa kasalanan mo, ang sa kasalanan, babawiin ka ng kasalanan sa magitan ng kamatayan. Kaya nga, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang buhay po natin, hindi binabawi ng Diyos yan ng totoo. Sinisira natin ang buhay natin. Kayo ang dahilan kung bakit nawawala ang buhay. Bakit nasisira ang buhay. Bakit nadidistort ang gift. Bakit lumiliit ang mga kasiyahan nyo sa buhay. Huwag nyo sisihin ng Diyos, hindi niya binabawi at hindi siya gagawa ng kasamaan. Because God is a cheerful giver. At kapag nandyan na yan, huwag yung tanongin, Lord, gagamitin niyo pa ako. Dahil ko ng kasalanan, binalikan ko yung ex ko. Oo, gagamitin ka pa uli. Lord, paano yan? Nadulas ang dila ako. Gagamitin niyo pa po ako? Oo, gagamitin ka pa uli. Panginoon, hindi ko mapigilan eh. May nangyari sa amin. At sa church na to, maraming nangyayari. Gagamitin ka pa rin! Ano yung gift na binigay sa'yo? Gagamitin ka! Ako, marami akong kasalanan. Pero ang hirap lang, pag may kasalanan ka, hindi suwabe ang paggamit sa'yo ng Panginoon. Kaya, pag ako, alam kong halimbawa, actually na-involved din ako sa co-teacher ko, ayaw ko nang talawigin pa. Kapag alam ko pupunta na ako sa church, iba na feeling ko. And there was a time na hindi ako kapagsalita, gusto ko na lang umupo. Ang hirap. Pero alam ko gagamitin pa rin ako ng Diyos. Kaya, ganito pala kahirap, Ayoko nang ulitin. Ayoko nang ulitin. Kahit ako napapalibutan ng magandang babae ng HRM, ayoko na. Kasi natikman ko eh. Parang bang pinupukpuk ko yung ulo ko sa pader, sa sakit ng kalooban. At parang ako nagkakasakit. Ayoko nang ulitin. Bagamat nandiyan pa yan, pero ikaw mismo sinasaktan mo ang sarili mo. Kapag kayo nagkakasala, sinasaktan nyo ang inyong sarili. Natutuwa lang kayo sa simula. Pero after that, you are killing yourself. Because the gift of God is there and it will remain until He comes. Paggamit pa rin kayo sa Panginoon. Bumalik kayo sa Panginoon. Welcome pa rin kayo sa Panginoon. Huwag niyong tingnan ang iyong sarili. Tingnan niyo ang Panginoon Diyos sa kalooban niya. Because God is a cheerful giver.
at kailanman hindi niya babawiin ang binigay niya sa inyo. Palaguin niyo uli yun. Let us all stand now. Let us all stand now. God is a cheerful giver. Tuwan-tuwa siya sa inyo na matuwa kayo. At nalulungkot din siya kapag sinasaktan niyo ang inyong sarili dahil sa kagagawa niyo. Nalulungkot siya pero hindi siya natutuwa. Kaya naghihintay siya kung paano kayo uli babangon, paano uli kayo ipagkakaloob ay ipakikita sa Kanya ang inyong nagawa, inyong talento. God is a cheerful giver. Paano niyo uli mamahalin siya nung siya'y tinanggap niyo bilang Panginoon tagapagligtas at tutuwa kayo, meron na kayong buhay na walang hanggan. God is a cheerful giver. Panginoon, tunay nga, hanggang kay Jesucristo, hindi kayo nanumbat. Hanggang siya'y pinatay, namin tagapagligtas, hindi kayo nanumbat. Nang siya'y muling nabuhay, Panginoon, cheerful siya na ipagmalaki niya na napagtagumpayan ko na anak. Cheerful siya na sabihin niya, ipabalita mo kagandahan loob ko. Cheerful siya na sinabing, babalik ako para sa iyo. The same Jesus Christ na hindi nanumbat. The same Jesus Christ na tuwan-tuwa na iligtas ka. The same Jesus Christ na nangako sa atin na babalik siya upang tayo tanggapin sa kanyang kaharian. Is Jesus Christ na may nasa puso niyo, nasa buhay niyo. Panginoon, salamat, O Diyos. Mabuhay ka sa amin. At kami mabuhay sa inyo. Lord God, you will use everyone. Lahat dito gagamitin niyo. Gagamitin niyo sila sa kanilang pamilya. Gagamitin niyo sila sa kanilang trabaho. Gagamitin niyo sila dito sa church na to. Gagamitin niyo sila sa kapatiran. Dahil kayo, Panginoon, nagbigay ng gift na to sa buhay nila. At gagamitin nila ito para sa inyong kalwalhatian. Panginoon, salamat sa buhay na walang hanggan. We cherish, Lord God, sa ginawa niyo, Lord God, na pagamat kami nagkasala, nandiyan ka pa rin upang kami buhayin muli at bigyan ng buhay na walang hanggan. Ano man kasalanan namin, patawad, O God. Ano man pagkakamali namin, patawad, O God. Lord God, ano man pagkukulang namin, O God, punuin niyo at Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay biyayaan niyo ng kalakasan, biyayaan niyo ng pagmamahal, kapayapaan, at kapangyarihan. Taas po natin ating mga kamay. The Lord is faithful to His words. Walang bahid ng panunumbatan Diyos. Walang bahid siya ng pagsisisi para sa inyo. Kundi siya'y punong-puno ng kagalakan para sa inyo. God is cheerful to give all your needs. In the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you.